Kumusta mga idol, feedbang e-like mo muna ang ating video, at e-subscribe. Salamat. Punta na si Arthur sa kagubatan at galit na galit ito dahil wala na si Sylvia at hindi niya na ito makikita. Ang kanyang isip ay puno ng memories nila sa 4 na buwan nilang pagsasama. Inangkin siya ni Sylvia bilang kadugo at tinuruan siya ng mga bagay na hindi niya alam simula nang pumunta siya sa mundong ito. May boses na nagsalita at akala niya ito ay si Sylvia. Pero ito ay iniwan lang na message ni Sylvia bago siya umalis. Siya daw ay 4 na taon pa lang at hindi pa handa sa katotohanan. Ang mana core niya ay umangat na sa dark red stage pero hindi pa siya ganon kalakas. Bilang gantimpala ay binigyan niya siya ng unique will at ang kanyang future development ay nakasalalay kung paano niya ito gagamitin. Alam daw niya ang nararamdaman ngayon ni Arthur, kalungkutan, galit, at pagkakasala. Pero kailangan niyang alalahanin na meron siyang pamilyang hahanapin at isang layunin na dapat matupad sa buhay na ito. Ang kanyang kahilingan lang ay maging masaya siya at maging lalaki na magiging proud ang kanyang magulang at siya. Kapag ang kanyang mana core ay nasa white stage ay dun niya ipapaliwanag ang lahat. At nagpaalam na siya kay Arthur pero tinawag niya itong King Gray. Dahil dito ay maraming katanungan si Arthur na gaano niya katagal alam ang totoo niyang pagkatao at paano niya ito alam. Pero sa ngayon ay kailangan niya munang magpalakas para malaman ito. Bago ang lahat ay kailangan niya munang malaman kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ni Sylvia na mapupunta siya malapit sa mga tao. Agad siyang tumalon sa taas ng puno at dito niya nalaman na nasa pinakadulo siya ng Elshire Forest. Habang siya ay nag-iikot nakarinig na siya ng mga tao. Sinundan niya ito at inobserbahan hanggang sa nalaman niya na ito ay mga slave traders. Dinukot nila ang isang virgin na batang babaeng elf at ibebenta nila ito. Hindi muna umatake si Arthur dahil pag inatake niya sila ng sabay-sabay ay para lang siyang nagpakamatay, kaya gumawa muna siya ng plano. Sinundan niya ito at nag-ipon ng lakas. Kinagabihan ito na ang oras para umatake si Arthur. Kumuha siya ng maliit na bato at binato niya ito sa mga hayop para gumawa ito ng ingay. Pinuntahan ito ng isa para patigilan. Si Arthur ay aatake na gamit ang teknik na ginagamit niya sa dati niyang buhay. Sinugod ito ng mabilis ni Arthur at hindi niya na ito pinagsalita. Nagtaka na ang kasama niya dahil hindi pa ito bumabalik. Tinignan niya ito kung ano na ang nangyari pero bigla ito tinalunan ni Arthur at sinaksak. Kailangan niya na itong tapusin habang ang dalawa ay natutulog pa. Pero nag-ingay ang elf na naging dahilan ng paggising ng mga ito. Habang papunta ang leader sa elf ay agad sinugod ni Arthur ang isa at sinaksak niya ang mga binti nito. Sumigaw ito at sinabihan ang leader niya na ang kalaban nila ay isang mage. Nagulat si Arthur dahil ito ay isa din mage. Bigla itong sumulpat sa likod ni Arthur pero siya ay mabilis nakaiwas. Binato ito ni Arthur kasunod ng paghagis niya ng kutsilyo na may mana pero agad naman itong nasalo ng lalaki. Sumugod ulit ito kay Arthur at sa sobrang bilis nito ay hindi siya nakailag sa sipa nito. Gumamit si Arthur ng fire magic at pinasabog ito sa kamay ng lalaki. At hindi niya nasinayang ang mga sandali at agad niya itong nilikuran at pinatay. Nagmamakaawa ang huling slave traders pero hindi ito kinaawaan ni Arthur at tinuluyan niya na ito. Pinuntahan ni Arthur ang babaeng elf, at sinabing ligtas na siya at makakauwi na siya ng bahay nila. Pero bago niya ito palabasin ay sinabihan niya itong takpan ang mata dahil may mga bagay siya na hindi niya pwedeng makita dahil bata pa lang siya. Nakaalis na sila sa lugar na yun at sinabihan niya na ito na pwede niya nang tanggalin ang takip sa mata niya. Nagpaalam na dito si Arthur pero hinatak siya nito. Sinabi ni Arthur na kailangan niya din daw umuwi, at wag daw siyang mag-alala dahil hindi na daw siya hahabulin ng mga masasamang tao. Pero hindi pa din ito pumayag hanggang sa hindi na nakatiis si Arthur at tinanong niya dito kung gaano katagal para makapunta sa bahay nila, pero sinabi nito na hindi niya daw alam. Bago sila umalis ay bumalik si Arthur sa mga slave traders at kinuha ang mga kagamitan nito na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Nakita ni Arthur sa loob ng karwahe ang mga damit pambabae at binigay niya ito sa elf. Ang tanging pag-asa lang daw ni Arthur ay sana meron ang elves na kagamitan para maibalik siya sa human kingdom. Habang sila ay naglalakad patungo sa direksyon ng mga elves ay mas nakilala ito ni Arthur. Ang pangalan niya ay si Tesha Eralith. Siya ay masayahin, mabait, pero higit sa lahat siya ay iyakin na babae. Isang gabi ay pinapatulog niya na ito at siya daw ay magbabantay sa labas. Gusto niya daw gamitin itong oras para alamin ang will na iniwan sa kanya ni Sylvia. Pero pinipilit siya ni Tesha na sabay na daw silang matulog, kahit na sinabihan siya ng kanyang lolo na wag makikitulog sa lalaki. Pero hindi niya daw ito sasabihin. Sinabi naman ni Arthur na hindi pa daw siya inaantok. Naalala daw ni Tesha na ang mga halimaw daw ay pupunta kapag napansin nilang bata siya. Kaya para sa kanilang kaligtasan ay sa loob na lang daw siya magbantay.
Pumasok na si Arthur sa loob at sabay na silang natulog. Sa patuloy nilang paglalakbay ay nawala na ang desperasyon at takot ni Tessa. Pero kasama sa kanilang paglalakbay ay ang di maiiwasang sakit ng manakor ni Arthur na tumutusok sa kanyang dibdib. Araw-araw niya itong tinatago kay Tessa dahil ayaw niya itong mag-alala. Ilang araw ang nakalipas ay naaalala na ni Tessa ang mga lugar na nasa paligid niya, pero hindi na niya din ito kinakaya dahil sa bigat ng mga dinadala niya. Kaya si Arthur na lang ang nagbuhat ng mga kagamitan. Habang tumatagal ay palala ng palala ang sakit na nararamdaman ni Arthur at nahihirapan na siyang itago ito kay Tessa. Tinanong siya ni Tessa kung pwedeng Art na lang ang itawag niya sa kanya dahil sila ay nagiging magkaibigan na. Lumipas ang mga ilang araw nilang pagsasama ay nakita na ni Tessa ang lugar na papunta sa kanila, hinawakan niya ang mga puno at ilang saglit ay bumukas ito. Pagpasok nila dito ay agad bumungad ang mga kawal at sinabing maligayang pagbabalik, Royal Princess. Tinagulat ito ni Arthur dahil isa pala siyang princess. Sumunod naman ang mga magulang ni Tessa, ang hari ng Eleanor na si Olduan Eralith, ang queen ng Eleanor na si Miriel Eralith, at ang huli ang kanyang lolo na si Virion Eralith na nakalagay sa buong history ng libro, at ang dating hari ng Eleanor na namuna sa huling digmaan laban sa mga tao ng Sapin Kingdom. Pinasalamatan ni Olduan si Arthur sa pagtulong kay Tessa na makauwi ng ligtas. Bilang gantimpala ay pinatuloy niya ito sa kanilang bahay at pinagpahinga, pero pagkatapos ay ikwento niya daw ang mga nangyari. Ang kanyang boses ay malumanay pero pinapakita ng kanyang mata na hindi ito isang alok kundi utos. Hinatak siya ni Tessa at sinabing marami daw siyang gustong ipakita sa kanya. Inaasahan niya na malaki ang kanilang kastilyo pero nagulat siya sa sobrang laki nito. Pinakilala na niya ang kanyang sarili. Siya daw ay si Arthur Lewin mula sa isang hamak na bayan sa Kingdom of Spain at ito daw ay isang karangalan na makita ang royal family. Kinwento na ni Arthur ang mga nangyari. Siya daw ay nahiwalay sa kanyang magulang matapos makasagasa ng mga tulisan. Pagkatapos ay nakita niya daw ang kanyang anak na ibebenta ng mga slave traders. Nagalit si Olduan dahil kagagawan daw ito ng mga tao. Pero sinabi ni Arthur na ang slave traders daw ay trabaho at hindi lahi. Tinutukan siya ng mga kawal pero pinababa ito ni Virion. Tinanong siya ni Virion kung nakipag-areglo ba siya sa kanila o nakiusap sa kanila mula sa awa. Sinabi naman ni Arthur na isa daw siyang mage at pinatay niya ang mga ito. Nagalit ang isang kawal na bakit daw siya nagsisinungaling sa harap ng royal family pero tinitigan lang ito ni Virion at ito ay natap. At dun po muna natin tatapusin ang ating kwento ngayong araw. Please like at subscribe ang ating munting YouTube channel. Salamat.